Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana kailan tayo dyan, magaling ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi po itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-practice ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw, gumising ka pa, huminga ka pa at sana panood mo ang vlog na Sir Ivan, okay? Baka na sa mga kaabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kung lang po gano'n silang mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jellerby TV kung saan mga kaabayan, pag-usapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kaabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kaabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kaabayan, kumusta ang lahat? How are you today? So i-greet na po natin po ng happy birthday ang ating mga viewers, mga kaabayan, na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Actually, wala akong nabasa doon sa last vlog natin mga kaabayan, wala po nag-comment doon na merong nag-birthdays. Well anyway, happy birthday po sa mga viewers natin na nag-celebrate ng kanilang mga birthday. And viewers, don't forget, sa mga ano nga pala sa ating mga kaabayan po na merong sakit, hopefully, gagaling na po kayo. At saka ang importante mga kaabayan ay hindi po tayo mawalan po ng pag-asa. At saka mag-pray po tayo araw-araw. Okay? So anyways mga kaabayan, isa po sa usapan ngayong araw, ito napakainit talaga. Kasi kahapon, hindi ko na natanong dito, di ba nag-celebrate po ng martial law, anniversary ng martial law, or hindi naman siguro anniversary ng tawag dyan, parang pag-alala lang po. Sakto ba? Pag-alala na lang po ng anniversary, pag-alala na lang po ng martial law kahapon. Pero alam niyo mga kaabayan, hindi ko itinanong dito, bakit? Siyempre, ang lahat po ng mga sinasabi dito ng mga kaliwang grupo, mga membro po ng mga dilawan, at sa yung mga pinklawan, di ba lagi lang sinasabi kapag tungkol po sa martial law, sabi lang yun daw ay maitim na kasaysayan na nangyari po sa Pilipinas. Maitim na mga kababayan. Pero meron pa akong questions. Pero mga kababayan, babalik rin po natin. Ito ang ating question of the day. Itanong ko mga kababayan, ito po tungkol po sa martial law. Ang ating question of the day, ano ang positibong dulot ng martial law sa Pilipinas? Again mga kababayan, ano ang positibong dulot ng martial law sa Pilipinas? Please comment down below kasi babasahin nyo yan ni Sir Ivan, okay? So isa na po sa pag-usapan mga kaabayan kasi nga kahapon, di ba nagplano po ng yung grupo ni Glenn Chong na pupunta sila doon sa Comelec, sa harap ng Comelec kasi makakaroon sila dito ng rally daw mga kaabayan, prayer rally. So doon po sa vlog po ni Glenn Chong, abay nagulat mga kaabayan kasi nga sabi niya doon, or before kasi siya lumabas po sa kanyang sasakyan, sabi niya na matagal na daw siya na lagi po nagrally sa front po sa Comelec at saka 13 years yata yung sinabi niya. Ngayon, kasi naghintay siya doon sa kanyang sasakyan before siya bababa kasi bababa lang siya mga kabayan kapag tatawagin na siya at saka siya na po dito ang mag-speech. Nung pinasa na po ang kanyang cellphone sa kanyang kasama, abay bumugan kagad kay Sir Ivan. Di ba ang plano nila na ang kasama niya doon ay yung Titrio at saka yung isang grupo mga kabayan about din sa mga ITs ba yun or yung sa mga kamadrihan ba yun or mga kaparian. Hindi ko lang alam sure mga kabayan kung sino talaga ang kanilang mga kasama doon or in-invite doon. Kaya lang yung martial law di mga kabayan, ang basa ko dito, sinakyan lang po ito ni Glenn Chong. At saka yung grupo po ng mga Titrio, yung si General Eliserio mga kabayan. Kasi nga nung pagkalabas po ng cellphone, bumugad kaagad ni Sir Ivan yung grupo ng mga dilawan mga kabayan. At halos lahat po na nandun. I am very sure, 101% na yun po yung mga dilawan lahat mga kabayan. Hindi ko sure, di ba itong si Glenn Chong, sabi nila na Marcos supporter sila noon, at saka kasama nila yung mga loyalista mga kabayan. Wala nga akong nakita doon kahit isa na loyalista mga kabayan or kahit isa na Marcos supporter. Ang kasama lahat doon ni Glenn Chong, puro dilawan mga kabayan. At bumungad doon ang grupo ni Atom Arroyo mga kabayan. Mamaya papakita natin yan kasi meron po akong napansin kasi sa kanyang vlog, noong nag-speech siya mga kabayan, may napansin ako doon
doon na sana dapat po makita ho ito ng taga PCO. Kasi may nasabi doon si Glencio mga kababayan na very libelous talaga. At saka alam ko naman po yung PCO na meron sila ditong programa na kontra fake news mga kababayan at saka aprobado na ang kanilang budget, di ba? Na-approve na po yon. Sana pakinabangan naman natin yung PCO. Dapat panoorin niyo ng PCO yung vlog ni Glencio at saka dapat kontrahin nila kung sa tingin nila ng taga PCO ay fake news po ang sinabi ni Glencio mga kababayan. At para maintindihan natin, ipapakita natin mamaya ang vlog po ni Glencio. Okay, so pag-usapan rin po natin. Ito rin tungkol po sa OTS personnel, yung kinain niya yung pera, alleged kinain po yung pera na $300 ng taga Taiwanese. 'Di ba sabi mga kababayan na kakasuhan na daw. At saka nag-speech na kasi dito at nagpalabas na po ng statement itong si DOTR Sec Bautista mga kababayan. Sabi niya dismayado daw siya at saka pabilisin daw yung pwede na ikakaso dito sa taga OTS personnel. Alam niyo ba mga kababayan na nag-deny dito yung taga OTS at ang sabi niya nang kinain niya daw ay isang tsokolate lang. Maniniwala ba kayo na isa lang tsokolate yung mga kababayan? Di ba? Nakitang-kita naman parang ginawa tayong tanga dito ng taga OTS. Alam ho natin kung paano kainin po yung tsokolate. Hindi naman tayo kumakain po ng tsokolate na ginaganon-ganon ng ating mga dito mga kababayan, di ba? At saka kapag kumain tayo ng tsokolate, di ba talang nilalasap natin yan? Kasi nga, siyempre masarap lang po yung tsokolate, pero doon pa lang, pagbalagay pa lang niya ng kanyang, hindi natin alam kung ano yung mga kababayan, di ba gumanon ka kasi ng tubig? Sabi niya, tsokolate daw. At saka dito po, meron ng ginawang hakbang ang gobyerno natin, ang DOTR, at saka of course yung taga OTS admin mga kababayan. At saka ipapakita natin yan mamaya. And also ipapakita rin po natin, ito nakakatawa talaga. Sabi na mga kababayan, at saka 3 days ago, di ba nang hikayat po yung lahat ng mga makaluwang grupo, mga aktivista, nang imbita sila sa September 21 mga kababayan, di ba, nang invite sila. Pero nung nakita ko na po kanina or kahapon mga kababayan, ang kanilang pagrarally doon, abay hindi naman ganun kadami mga kababayan. At saka, di ba, nagmamayabang sila na sa September 21 daw o saka September 23, tatanggalin daw na si PBM. Hindi ko magets mga kababayan, ganun lang kadami, ganun lang kaliit mga kababayan, kaya lang tatanggalin si PBM. Nagpapatawa ba sila? Nakakatawa tayo. Ipapakita ko mamaya kahit yung grupo doon nagpunta doon sa Bonifacio, sa Maliwag, Bonifacio ba yan? Nakalimutan ko na. Basta maraming lugar mga kababayan, i-combine natin yan lahat plus yung grupo doon ni Glencio, hindi ganun kadami mga kababayan, kundi ganun lang po kaliit. Kasi kapag ipapakita natin dito yung kanilang video po, mas marami pa yung mga nagpuntahan po ng mga Marcos supporter at yung mga Marcos loyalists na nandun sa Singapore mga kababayan. Nakakatawa talaga. Kaya naisip ko dito, kapag siguro yung mga loyalista at yung macro supporter ang mag-rally mga kababayan, naku po, talagang dudumugin sila dito at parang amigas na titisirin mga kababayan kasi alam natin kung gaano kadami yung mga loyalista. Ngayon mga kababayan, ito rin si Lagman. Pag-usapan rin po natin si Lagman kasi nagre-reklamo siya. Di ba nag-celebrate sila sa Marcelo kahapon? Si PBM ay wala pong inilabas na statement tungkol dito sa Marcelo mga kababayan. Alam niyo ba na nagalit si Lagman? Sabi na, bakit tikim bibig daw yung Office of the President tungkol dito sa anibersaryo daw ng Marcelo? Wala daw sinabi si PBM. Aba, itong si Lagman makabayan mo kaya nasaktan. Kasi useless naman po. Kahit ako kaya kong sagutin yan kung bakit nanahimik po yung Malacanang or si PBM tungkol dito sa Marcelo makabayan. Wala siyang sinabi kahit kunti po na statement. Bakit? Less talking, less mistake. Naniniwala ba kayo sa ganyan? Kasi nga kapag masasabi dito or merong ilalabas po na statement sa PBM mga kababayan, maniniwala ba sila, itong si Lagman at saka itong mga membro ng mga PNA at saka yung mga rallies na mga kababayan sa mga sasabihin ni PBM? Di ba hindi? So useless pa rin po na magsasila dito yung mga Marcos or si BBM tungkol sa Marcelo kasi hindi naman sila paniniwalaan dito. Para saan pa? At saka alam nyo, meron pong ina-attender dito ang ating Pangulo na napaka-importante pa kaysa Marcelo, yung mga batas mga kababayan. And because mamaya pag-usapan natin yan kasi si Senator Amy Marcos nagsalita po tungkol dito sa Marcelo at marami pong nawindang mga kababayan. And because marami pang iba. Alam niyo po si Sir Aiba,
buwan. Palagi na itong meron dalang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. And of course, before tayo mag-start po, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin tayo mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po mga kabayan nating DDS all over the world. How are you mga kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. Maraming salamat po sa mga viewers na hindi po na-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita mga kabayan at saka yung issue po tungkol sa martial law, kasi gusto ko mampitik po ng mga tenga po ng mga Pinklawan, mga Dilawan at saka yung grupo po ni Glenn Chong, kasi mga pasaway yung mga gunggong na yon. Pag-usapan muna natin po itong good news na kung saan itong batas na ito mga kabayan, ito po tungkol po sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito na pinabibilisan po ni BBM. Itong batas na to, ito po tungkol po sa mga smugglers, sa mga hoarders at saka iba mga kabayan na kung saan nang sasabotahe dito sa ekonomiya natin. At itong pataw na to, ang penalty mga kabayan, a lifetime imprisonment po. So, for more details, let's watch this! Sinertify na urgent ng Pangulo ang panukalang batas na magpapabigat ng parusa sa mga sangkot sa smuggling, hoarding at manipulasyon ng produktong agrikultura. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos iutos ang raid sa mga warehouse ng bigas sa gitna ng umunoy smuggling, hoarding at manipulasyon ng presyo, gusto naman ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na taasan ng parusa sa mga nasa likod nito. Sinertipikahan niya bilang urgent ang Senate Bill 2432 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act para mas mabilis ito may sa batas. Sa ilalim ng panukala, ituturing na economic sabotage ang paglikha ng artificial shortage, pagtulak ng labis-labis sa importasyon, pagmanipula ng presyo at supply, pag-iwas sa pagbayad ng buwis, pananamantala para magkamal ng labis-labis sa kita, at pagpasok sa mga kasunduan kontra sa patas sa kompetisyon na ikadedehado ng publiko. Kasama sa minumungkahing parusa, habang buhay na pagkakabilanggo. Bukod pa yan sa multang 3 beses ang halaga ng hinord o inismagal na produkto. At kung may sangkot opisyal ng gobyerno, may dagdag parusa na perpetual disqualification sa pwesto sa gobyerno, pagkawala ng karapatang bumoto at lumahok sa eleksyon, at pagkawala ng lahat ng benepisyo. Natutuwang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na minamadali ang pagpasa ng mas maingiping batas kontra smuggling. Patuloy daw ang operasyon ng mga smuggler at hoarder dahil sa loob daw ng 7 taon, 170 na kaso ng agricultural smuggling na naisampa, pero 70% na ibasura at 9 na kaso lang ang umusad. Ito po ay ang amendments to the Anti-Agricultural Smuggling Act. Particular po dito is dinadagdagan na po natin ng economic sabotage, penalties for economic sabotage. So, kasama na po rito ay ang hoarding, profiteering, cartelizing, at saka iba pang mga manipulation ng prices sa ating pong bansa. At this point, uniform na po siya. So, for smuggling, hoarding, cartelizing, and profiteering. So, of course, the most guilty person dito, ang mahuhulihan po nito, is life imprisonment. So medyo higher yung penalties po natin. And then of course kung ikaw ay lisi at ikaw ay napatunayan na katulong po rito, you are to serve 30 to 40 years in imprisonment. And of course 6 times the fine of the fair market value ng ating commodity na pinanghahawakan. And of course kung ikaw naman ay nasa tracking, ikaw ay warehouse owner or lessor, meron ka naman penalty rin naman ng I think 12 to 20 years. So medyo mabigat na ito, tinaasan po natin. And of course, in-address po natin dito yung ilan po sa naging problema ng original na batas. So ito nga po yung hindi natututukan yung mga kaso. So dito, meron tayong tinask po natin ng DOJ na magbuo ng special prosecution team. Tututok lamang
sa mga kaso na may kinalaman po rito sa economic sabotage. Ang nito is they will have to register na yon. If ako ay isang trader, ako ay isang entity na gusto mag-trade ng kung anumang agricultural commodity, kailangan registered ako. So even yung supply ko, on a monthly basis, ay kinakailangan ko magpasa sa Department of Agriculture. Ibig sabihin, even your supply, namomonitor na ng Department of Agriculture. Makikiusap po kami kay Speaker Martin, kay Majority Leader Manix, na sana naman pagbigyan, baka may pagkakataon, we're very willing and open na at handa kami para naman sponsor sa second reading ito. Bago po mag-break. Hopefully, kung mapagbibigyan. Okay na lang ho yan mga kaabayan na penalty yung life imprisonment at saka pagmumultahan po yung mga smugglers at saka yung mga hoarders since wala pa kasi tayong wala pa tayong death penalty kasi maraming ayaw dyan sa death penalty mga kaabayan. Honestly, hindi ko maintindihan bakit marami itong mambabatas ayaw sa death penalty mga kaabayan. Bakit kaya? Ako, pabor na pabor talaga. Dalawang kamay pa yan. Kapag yung pag-usapan yung death penalty mga kabayan, tsaka ipapasa ho yan. Talagang pabor na pabor si Sir Ivan. Gusto ko talaga na magkaroon dito ng death penalty yung Pilipinas. Bakit? Maraming paso mga kabayan. Mas takot sila dito kapag meron pong death penalty. Okay mga kabayan, pag-usapan na natin dito yung tungkol po sa OTS personnel na kung saan nasabi niya, iginit niya mga kabayan na ang kinain niya daw ay chocolate lang. Chocolate lang? Ako hindi talaga maniwala na chocolate po ang kanyang kinain mga kabayan. Mukha namang hindi naman tayo pinanganak kahapon. Alam naman po natin kung paano kainin yung chocolate at saka paborito po ni Sir Ivan yung chocolate. So alam na alam ko paano kainin po yung chocolate. Pero to, igit makabayan, chocolate daw. At least, meron pong ginawa dito nahakbang yung taga DOTR at saka yung taga OTS Administration makabayan na plano lang meron silang ikakaso dito sa OTS. So, for more details, let's watch this. Pare-parehong dismayado ang Department of Transportation at ilang senador sa panibagong kaso ng pagnanakaw ng isang security personnel sa NAIA. Hirit naman ang isang mambabatas, itaas na ang sahod nila para malayo sa tukso. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hindi na bagong issue ng mga ninanakawang pasero sa Ninoy Aquino International Airport kung saan sangkot ang mga tauhan ng Office for Transportation Security o OTS. Kahit si Transportation Secretary Jaime Bautista, tila na puno na. Kaya naman inatasan na ng DOTR ang agarang pagsasampa ng reklamo laban sa security screening officer na nakuha ng lumunok sa ninakaw niyang pera sa isang pasahero sa NAIA noong September 8. Ayon naman sa Manila International Airport Authority, wala dapat puwang sa paliparan ang mga tauhan nilang sumisira sa reputasyon ng NAIA. Kaya kumpiyansa silang paiigtingin pa ng OTS ang pagdidisiplina sa kanilang tauhan para sa kapakanan ng lahat ng empleyado sa airport. Para naman sa ilang senador, nakakagalit at nakakahiya ang nangyari. Pangamba tuloy ni Senate Committee Chair on Public Services Senator Grace Poe, maaaring isa lang ang nahuli sa CCTV. Pero marami pa siyang kasabwat. Bagay na sinigundahan din ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naniniwalang modus operandi na sa NAIA ang nangyari. Kaya dapat daw gumawa ng mas malalimang investigasyon ng OTS at DOTR. Turismo naman ang inaalala ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Tanong tuloy niya, paano raw makukumbinsi ang mga turista sa bagong slogan na Love the Philippines kung may banta agad sa seguridad sa NAIA? Para naman kay Senator JV Ejercito, isa lang ang solusyon sa talamak na katiwalian sa paliparan. Panahon na raw kasing itaas ang sahod at benepisyo ng mga empleyado para hindi sila matukso sa katiwalian. Sinampahan na ng kasong administratibo ang security screening officer sa NAIA na nakuha ng lumunok umano ng nawawalang pera ng isang pasahero. At palusot pa ng officer, hindi pera ang kanyang kinain kundi tsokolate. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Ito ang viral video ng security screening officer sa NAIA Terminal 1 na kuha noong September 8. Meron siyang isinubong bagay at tila pilit niya itong itinulak kaya panay siya inom. Kung minsan, sinusundot pa niya ito. Ang bagay na yan, posible raw na ang nawawalang $300 ng isa sa mga pasahero noong araw na yon. Pero ayaw itong aminin ng officer, hindi raw pera ang isinubong niya. Ang sinasabi may kinain lang siya na tsokolate ba ano. Pero kung makita natin doon sa video na nag-circulate hindi naman ganun normal na pagkain ng mayroon pang tayong nakita, tinutulak-tulak niya gano'n. Isa po yun sa aming procedure na hindi po pwedeng kumain sa aming checkpoint.
So doon pa lang meron na siyang talagang administrative violation. Kung chocolate daw palang isinubo niya, ang hindi pa masagot-sagot na tanong, nasaan ang nawawalang $300? Hindi raw kumbinsido ang Office for Transportation Security o OTS na chocolate ang kinain. Base sa investigasyon, posibleng nakuha ang pera nang magdesisyong magsagawa ng manual inspection sa hand carry baggage ng pasahero. Mismo ang babaeng officer ang nag-inspeksyon noon. Pagkatapos ay nagreklamo ng isang Chinese na pasahero. Mabilis lang ganyan ang inspection Habang nagrereklamo yung Chinese passenger, umalis siya. Habang kinakausap sila nung gumilid lang siya ng konti. At siguro, she is not aware na meron siyang isang camera na nakaharap siya. Hindi na pinangalanan ng 28-year-old contractual officer, pero 7 taon na raw siyang nagtatrabaho sa OTS at sumisweldo ng 16,000 pesos kada buwan. Nanindigan siyang hindi siya nagnakaw. Wala nga raw nakuha sa kanya ng kapkapan ng mga otoridad. Pero duda ng OTS, posibleng kasabot niya ang supervisor na nagbigay ng tubig at ang x-ray operator na siyang nag-utos na manual inspeksyonin ang bagahe. Naka-preventive suspension na sila. Naisampa na ang kasong administratibo, partikular ang grave misconduct, at inihahanda naman ang kasong kriminal. We will also aggressively pursue the filing of the criminal case. So tinitingnan namin na yung complaint sheet na pinilapan niya would suffice. Gumagawa sila ng paraan para makipag-ugnayan doon sa Chinese national. Sinubukan naming humingi ng mas mahabang kuha ng video para malaman ang nangyari bago at pagkatapos ng pagsubo. Pero hindi muna nagbigay ng kopya ang OTS. Kung tutuusin, hindi na bago ang mga pagnanakaw ng ilang tauhan ng NAIA sa mga pasahero. Gaya na lang noong Pebrero na video ng ilang Thai tourists na pagnanakaw sa kanila ng ilang NAIA personnel. Please delete the video, sir. Sa sumunod na buwan, isang security officer naman ang nagnakaw ng relo ng Chinese na pasahero sa NAIA Terminal 1. May internal cleansing naman ang ginagawang OTS sa kanilang mga tauhan para maiwasan ang ganitong insidente, kabilang yung paghihigpit sa hiring process at pagbabawal sa pagsuot ng jacket at bulsa sa kanilang mga uniforme. Pero sa kabila nito, may mga nakalulusot pa rin. Kaya ngayon, ipinatawag na ang mga supervisor para makaisip kung ano pang pwedeng paghihigpit ang gawin para maiwasan na ang pagnanakaw sa airport. Kabilang sa pinulong kanina ang mga checkpoint supervisor at terminal chief. Papayag ba kayo na ito na talaga ang maging reputasyon natin sa buong bansa o sa international community? Sa ngayon, 60 personnel na raw ang pinarusahan dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang sa planong gawin ngayon ng OTS ang dagdag paghihigpit sa manual inspection. Sana rin daw mapagbigyan ng hirit nilang itaas sa 30,000 pesos ang entry-level na sahod ng mga personnel. Solusyon ba yung mga kabayan na taasan ang kanilang sahod para hindi na sila gagawa ng ganyan? Kahit taasan po ang kanilang sweldo, ganun pa rin ho yan. At saka tungkol po doon sa chocolates, alam po natin kapag chocolates na malaki mga kabayan, di ba hindi naman natin nilagay dyan sa gitna, dito po sa mga gilid-gilid. Pero kapag maliit lang po, dyan lang po sa gitna mga kabayan, saka yung mga maliit, hindi naman natin ginaganon-ganon yan. Parang ginaganon mga kabayan, anong tawag yan, kalimutan ko lang Parang kay Vice Ganda. Ganun ba yun? At saka alam nyo, may nakita kasi ako na isang YouTube video mga kaabayan na kung saan tungkol dito sa mga x-rays na ginagamit po sa mga airports. Hindi lang pala kaya nila na ma-detect na yung metal, yung plastic, yung tubig at saka yung iba mga bagay na mga kaabayan. Pati rin pala yung pera mga kaabayan. Alam nila na may laman po na pera yung bag natin. Kaya siguro itong x-ray machine yung isang personal po dyan sa x-ray, baka kasabot yung mga kaabayan. Baka siguro sinabihan niya may mga sign language sila at saka malaman nila dito na pera ang nasa loob. Baka nga ganun ang nangyari mga kabayan. So anyways, under investigation pa naman yan. So pag-usapan rin po natin itong tungkol po sa dalawang environmental activists na yung bumaliktad mga kabayan at saka ipinahiya nila dito yung NTF-ELCAC, yung military men natin. Pero ang basa ko ng mga kabayan, di ba sinabi ko kahapon na parang pain lang po ito ng mga makaliwang grupo. Itong dalawang tao na to, itong aktivista na dalawang babae,
ito ay pain mga kabayan. At saka plano na talaga nila ito. Ngayon, ito pong during po sa kanilang sa interview doon sa AFP mga kabayan, meron pong video. At saka nagkaroon na po dito ng audio recording. Ngayon, ipinalabas na po ito sa publiko para po transparent at saka makita po ng publiko na wala pong nangyari ito na pilitan or takutan mga kabayan. Ito ang ebidensya. So, for more details, let's watch this. Muling nanindigan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na hindi dinukot ng militar sina Jonila Castro at Jed Tamano. Taliwas sa naging pahayag ng mga ito nang iharap sila sa isang press conference sa Plaridel, Bulacan noong Martes. Kanina, isa-isang ipinakita ng NTF-ELCAC ang mga ebidensyang magpapatunay na kusang sumuko sa pamahalaan ang dalawang aktivista. Sa mga larawang ibinahagi ng NTF-ELCAC, makikita na kasama ni Jed Tamano ang kanyang mga magulang nang magbigay ito ng kanyang sworn statement hinggil sa kanilang pag-surrender. Habang hindi naman umano dumating ang magulang o guardian ni Jonila sa kabila ng imbitasyon ng NTF-ELCAC. Bukod pa rito, ipinakita rin na naroroon ang presensya ng Public Attorney's Office nang magbigay ng sinumpaang salaysay ang dalawa. Sa kopya ng handwritten sworn statement ni Jed Tamano, nakasaad na talagang kusa silang sumuko at handaan nilang ibigay ang impormasyong kinakailangan ng mga otoridad. Nakasulat rin sa statement na nagpasya na siyang umalis sa kilusan na kanilang kinabibilangan at sinabing susuko na sila sa mga otoridad dahil sa bantang kapahamakan mula sa organisasyon na kanilang iiwan. Inamin naman ni Jonila Castro sa kanyang sinumpaang salaysay na hindi totoo ang balitang dinukot sila, kundi tumakas sa dati nilang mga kasamahan. Mismong ang Public Attorney's Office o PAO rin ang nag-administer sa sinumpaang salaysay ng dalawang aktivista sa pamamagitan ni Attorney Bagay. Isang video rin ang ipinakita ng NTF-ELCAC na magpapatunay nila na talagang kusang sumuko sina Tamano at Castro. Pero dito ako sa tutok. Dagdag pa rin kasi nabalitaan namin na wala nung kami trabaho ng RHC sa lugar. Pero wala po kami doon sa maso na may kakilala sa aninang gawin. Yung parang magpatulong naman. Magpatulong yung mga rin. So, talaga ko lang pahinga. Tapos ako po mag-isipan ng plaso. Tapos like yung Bukod pa rito, pinuntahan rin nila ang mga ito na mga kinatawan ng Commission on Human Rights sa Region 3 upang makita na talagang nasa maayos na kalagayan ang dalawang aktivista habang sila'y nasa kustodiya ng NTF-ELCAC. Muli namang nilinaw ng mga otoridad na hindi pinwersa ang dalawa sa nilalaman ng kanilang sworn statement. Despite the handwritten statement, Attorney Bagay requested for a closed-door conference with Jonila and Jed without the presence and beyond the hearing distance of the members of the 78th Infantry Battalion. Before the conduct of the interview, Attorney Bagay sought permission from Jonila and Jed that he will video record their conversation, to which they acceded. Attorney Bagay then verified the accuracy of the handwritten statement and ensured that Jonila and Jed executed the same freely and voluntarily. Sa kabila ng insidente, muling iginit ng NTF-ELCAC na layon lamang nilang isulong ang kapayapaan at sagipin ang mga kabataang naliligaw ng landas at nahihikayat ng mga rebeldeng grupo. Plano naman ng ahensya na pag-aralan ang presentasyon ng mga sumusukong rebelde upang maiwasan ng maulit pa ang ganitong insidente. There is something that we can learn from this experience, no? The presentation to the media is just to tell the purpose, no? The purpose of presenting them to the media is to let the public know that these two kids, these two young ladies are well taken care of. I won't say that it is a wrong move, no? Just like what I've said a while ago. We need to balance kasi yung building trust and confidence para sa mga nag-iisip na magbalik loob sa atin.
po, klaro namang membro ng PNA mga kaabayan. Ay, alam na, membro po ni Sir Raulo Manuel mga kaabayan, yung Anak Bayan, Kabataan Party List. At ano ba ang masasabi dito ni Sir Raulo mga kaabayan na meron pong ebidensya? The evidence were not lie talaga. Will not lie nga pala. Nakamali tuloy. As alam niyo mga kaabayan, nakita ko nga doon sa, nung nagkasagutan po yung sponsor ng DND doon sa Kamara hearing mga kaabayan, di ba nakasagutan po yung DND tungkol dito sa dalawang aktivista mga kaabayan. Alam niyo ba, nagyabang doon si Sir Raulo mga kaabayan na hindi daw siya tanga kasi sabi niya, babasahin ko lang po doon sa sa balita. Actually, nakita ko rin mga kaabayan. Nagyabang siya na summa cum laude daw siya mga kaabayan. Summa cum laude, pero nga sige, let's say na summa cum laude siya, pero yung after siya naging summa cum laude, membro na kagad ng PNA mga kaabayan, katulad dito na maggunggong nito, di ba? Ng taga UP, graduate ng UP, summa cum laude, pero naging PNA lang mga kaabayan. So ano bang saysay dito sa pagiging summa cum laude nila? Nagyabang si Sir Raulo Manuel, ang yabang naman. At least ako, hindi ako summa cum laude, pero law-abiding citizen ako. Di ba, Sir Raulo? Anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic mga kaabayan, i-shout out natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Shoutout natin ating mga channel members, sila si Cosmo Defender, Pusong Inami, Sis Queen, Fiz Calante, Russell T. Rowell, Via Vivar, and Mel Grace Holmes. Hi to Jose T. Macaranas in Markham, Toronto. Nandiyan po kasama natin si Marcos Hernandez, Maite Baisa, Maria Milasiplon, Gemma Ramirez, Estrella Centino, Rose Guevara, Aurora Ildefonso, and hi to Leonardo Manansala. Siya nga pala mga kaabayan, doon po sa ating last na vlog, may nagtanong kasi sa akin, sabi niya, Sir Ivan, ano bang ibig sabihin ng top commenters? Yung tungkol dito, yung sa screenshot mga kaabayan, di ba may nakita yung mga pangalan at saka yung mayroong mga nakalagay po na numbers, comments left. At explain ko lang dito, yung top commenters, kapag makita nyo screenshot ito sa aking gilid, yan po ay sakaling po sa ating last vlog mga kaabayan. Meaning, yan po lahat ang na-comment ng account na yan sa ating last vlog. Nagets ba natin? Like for example, nag-comment ako ng good morning. Ganon, second po sa aking comment ay nag-react ako nakita ko sa balita, then nag-send. Then after that, nag-comment pa rin ako mga kaabayan, then send, so tatlo na. Ganon po ang mga comment. So ito po yung top 5 commenters mga kaabayan. Okay? So nagets ba natin? So kung gusto niyo lang po na makita dyan sa mga top commenters, damihan nyo ang pag-comment. Okay? So anyways, kasama rin po natin mga kaabayan, nandyan po si Lorena Delfin, Army Lagaso, Aurora David, OPM Labsong Sanchez, Guadalupe Marquez, Shane Sibal, Kaluyal Wanabeth, Teresita Tumaliwan, Edgardo Fernandez, Jelen Quezon, hi to Judith Kabinbin, Danilo Perez, Evangeline Atienza, also hi to Sofia na nandyan sa Malaysia from Banjay Atienza, hi to Tonavilla from Santa Misa, Manila, and of course shout out also kay Biyahe ni AJTV from South Korea, and of course shout out kay Robel Ferrer Official from Alcala, Pangasinan, and Jeriel Tolen of Cebu City by Rodolfo Ranada Rabor. Ang mga kabayan, so dito na tayo sa martial law kasi gusto ko nang mangurot magunggong nito. Pero sabi kasi ni Lagman mga kabayan, 'di ba sabi niya, bakit wala daw reaction dito? Hindi na palabas po ng statement ang Malacanang at saka yung Office of the President, CPB mga kabayan, walang inilabas po na statement. Abay mukhang nasaktan si Lagman. Bakit wala daw? Ako okay lang po, walang problema ho yan kasi useless pa rin po. Ibabalik ko lang po aking sasabihin kasi si PBBM kahit anong sasabihin niya tungkol to sa martial law, hindi naman po maniniwala yung mga gunggong na yan, sila si Lagman at saka yung mga dilawan mga kababayan, hindi naman nila paniniwalaan po si PBBM. So useless pa rin po. At busy si PBBM sa mga importante po na gawain na makabenepisyo po yung mamayang Pilipino. So hinayaan na po ni PBBM yung martial law ni mga kababayan. Anyways, ilang taon na po sila nang ibigay po dito ng statement, hindi pa rin po sila pinapakinggan dito at hindi sila pinaniwalaan mga kababayan. Kaya may nabasa po ako dito kasi gusto lang sagutin po itong mga dilawan. Ayon po dito ni Zen Nepomuceno, si Zen Nepomuceno mga kababayan, isa po siyang writer at saka agree ko dito sa kanyang sinabi na tungkol dito sa mga namatay po or mga sabi na biktima daw sa martial law. Sabi niya, these martial law victims should not be called heroes.
Agree ako doon. Sabi niya, they wasted their lives killing Juma seasons as their souls are not in peace once they discover that the late dictator's son is the current president, yung CPP mga kabayan. Oo nga no? Teka saka tinahindulan nga pala, nilagyan niya ng title na Corn Beef Monument. Sakto ba? Corn Beef Monument. At sabi pa dito, ito nag-react po si itong laos na artista makabayan, itong si Agot. Sabi niya, we not only normalize stealing, we even legalized it. Paano niya nasabi? Alam ko naman po kung sino ang kanyang pinaparinggan ng makabayan kasi nga tungkol sa martial law, yung mga Marcos. Sabi niya, we not only normalize stealing, we even legalized it. Paano nila nasabi dito na nagnanakaw po yung mga Marcos makabayan? Kahit anong gagawin nila doon ng mga kaso at ang dami pong mga kaso na ikinaso na dito sa mga Marcos, hindi po sila nanaig mga kabayan. Lahat po ay acquitted po sa kaso yung mga Marcos. Kasi nga wala naman silang ebidensya dito at puro lang sabi-sabi at kahit po yung mga loyalista, yung mga Marcos supporter noon, kaya pong sagutin niya mga kabayan. Di ba? Kahit hindi na po dito magsalita po si PBM tungkol dito sa martial law, kahit yung mga loyalista lang po ang magsalita, at least alam po dito ng mga lolista kung ano po ang totoong nangyari during martial law makabayan. Ngayon, babalikan ho natin. Ano ba ang tungkol po sa ating question makabayan? Ano ang positibong dulot ng martial law sa Pilipinas? Ako nang mauna. Okay, during po sa eleksyon, during po sa martial law mga kaabayan, anyways, malit pa si Sir Ivan noon, pero nag-aaral na po ako sa elementarya. During sa eleksyon, ang aking obserbasyon mga kaabayan ay napaka-peaceful naman. Wala ko na rin. Meron patayin dito, patayin doon, kaguluhan dito, kaguluhan doon. Anyways, malit pa si Sir Ivan. Pero ang na-enjoy mga kaabayan, during po sa martial law days, yung kumakain ako ng bulgur, kumakain ako ng yellow corn, yung cream milk, at saka yung Nutriban mga kaabayan, na-enjoy ko ngayon. Panahon po yun ng martial law. At ang sabi po ng mga nakatanda sa akin, yung mga may edad na talaga mga kaabayan, yung tinatawag natin ng mga legends, sabi na, Sir Ivan, ang ganda po ang ganda po sa panahon ng martial law kasi napaka-peaceful daw. Lahat ng tao mga kaabayan ay talagang disiplinado. Yan po ang sabi na bang tao. Kahit hindi sila loyalista mga kaabayan, yun po ang nasabi nila. How much more yung mga loyalista at talagang nakaalam po sa totoong nangyayari. Okay, so comment sa baba mga kabayan, babasahin natin yan mamaya kung ano ba yung masasabi tungkol dito sa ano ang positibong dulot ng martial law sa Pilipinas. Okay, so si Senator Amy Marcos ay nagpalabas po ng statement mga kabayan tungkol dito sa martial law. So, for more details, let's watch this. Nagsama-sama ang mga Marcos loyalists sa pag-alala sa ika-51 anibersaryo ng Declaration ng martial law ngayong araw. Nilinaw nila ang mga anilay maling impormasyon noong panahon daw ng batas militar. Live mula sa San Juan City, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith? Julius Cheryl nagtipon-tipon nga yung mga supporters dito sa ancestral house ng pamilya Marcos dito sa Barangay Maytuna sa San Juan. Ang mga supporters. At yan nga ang naganap kani-kanina lamang at natapos na rin niya ngayon. Isang munting salo-salo ang pinangunahan ni Senador Amy Marcos sa ancestral house ng kanilang pamilya sa San Juan. May forum din kung saan nagsalita ang mga retired general na pawang mga aktibong sundalo pa lang noong panahon ng martial law. Kabilang sa dumalo si dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., retired military generals Jaime de los Santos, Melchor Rosares, Thompson Lanchon at Everlino Nartates. Taliwas sa pahayag ng mga grupong nagsasagawa ngayon ng mga kilos protesta kontra martial law, ikinuwento ng mga retiradong general ang nagtulak kay dating Pangulong Marcos Sr. para magdeklara ng batas militar, gaya ng banta sa kanyang buhay at sa seguridad ng Nooy First Family. Lumala rin daw ang gulo sa Mindanao noon na sinabayan pa raw ng banta ng komunismo. Si Senador Amy Marcos naman ibinahaging nahirapan noong magdesisyon ang kanyang ama kung magdedeklara ng martial law, kaya hindi raw totoong ora-urada ang deklarasyon ng batas militar. Sa kabilang banda, hindi naman ikinailan ni Esperon na may mga naganap ding pang-aabuso sa panahon ng martial law. Narito ang pahayag ni Senadora Marcos at dating Security Advisor Esperon. Sabi niya, hindi ako sigurado sa mga mangyayari sa mga susunod na buwan. Nasa peligro
tayo, ang ating pamilya, at ang buong bansang Pilipinas. Ayoko na kayong isipin. Kailangan ko magdesisyon. Nagkaroon ng disiplina. So, pero hindi ko tinatatwa na marami ding abuso. May mga abuso. Marami akong nakitang abuso. Pero, para sa akin, at least hindi nanalo ang NPA. Cheryl Julius, kakatapos nga lamang yung forum at ngayon ay nagkakaroon nga ng salo-salo. At matapos nga yun ay meron din mga pinakita mga larawan na nangyari noong panahon ng martial law. Okay mga kabayan, so dito na tayo sa mga aktivista. Kasi naglibot-libot kasi si Sir Ivan tungkol doon sa mga kung saan sila nagpunta-punta, mga venue nila, kung yung grupo-grupo mga kabayan na mga aktivista. Abay sabi pa nila, di ba how many days sila nag-imbita dito na this coming September 21, makita-kita tayo dito sa lugar na to. Ang expected ko mga kabayan, talagang in-expect na Sir Ivan yan, marami ang dadalo po sa kanilang martial law na event. Abay hindi naman ganun kadami mga kabayan, ganun lang po kaliit. At saka ipapakita ko sa inyo hanggang pupunta tayo doon po sa sinasabi ko tungkol kay Glencho mga kabayan. So for more details, let's hear this! Yun bang pambato nila sa mga kabayan, yung sinabi nila na tatanggalin daw nila si PBBM? Ay siya nga pala. Yan po sa portion ng mga kabayan, doon po yun sa sa Bonifacio. Kung nakita niyo merong banda po ng kapulis sa mga kabayan, kasi nga sinabayan po ng pulis ito mga pag-ingay po dito ng mga aktivista, kasi nga ang ingay ng mga kabayan. At ang nakakatawa dito, yung kinanta po ng banda ng pulis mga kabayan, alam niyo ba yung kanta ng Zombie ng Cranberries, yung Zombie, abay maraming natawa talaga mga kabayan. Nakatawa, zombie pala yung mga aktivista. At sa ulitin natin dito, yan ba ang kanilang pambato? Pambato nila na tatanggalin si PBBM. Paano nila matatanggal si PBBM kung ganyan lang po kaliit mga kabayan ang kanilang grupo, at saka mukha yatang nahirapan sila dito sa budget mga kabayan. Nakatawa, no? Siya nga pala sa mga sa mga organizers na mga aktivista, na mga membro po ng mga PNA, kulang ng budget ninyo. Kulang na sila sa budget mga kabayan. Kawawa naman. At saka sayang ito mga ginawa nila dito na mga tarpaulins, itong mga pinagawa nito na mga props mga kabayan. Kung ang yung mga pinanggastos na dito dyan, binili lang hola dito ng bigas, mga pagkain, idibusog pa sila. Or kung meron silang extra, kasi nga gumawa sila dito ng mga tarpaulins, i-donate na lang po na doon sa Tangang Buhay mga kabayan. At least yung silutang ay meron ditong magamit po na budget para sa kanyang mga travel at sa kanyang pang shopping mga kabayan, di ba? At least matulungan nila yung Tangang Buhay. Nakatawa naman. Yan ba ang sinasabi nilang martial law event? Hindi kaya na yung mga loyalista mga kabayan. Hindi talaga kaya. Ang dami kayo ng mga loyalista sa Singapore pa nga lang. Di ba? Sa Singapore pa lang mga kabayan, na ganun kadami po yung mga dinumog nga si PBBM doon na mga loyalista, na mga Marcos supporter, or kahit po na hindi po na mga Marcos supporter, yung gusto lang na makita na ang ating presidente, ganun kadami mga kabayan. Ngayon, ilan lang po sila, nagkulang yata sa budget. Sana magtinor ito mga gunggong ng mga kabayan. Wala naman silang makukuha po na maganda dyan sa pagrarally. At baka may marinig na naman tayo dito mga kabayan na mag-iingay na ginhire nila para mag-rally, at saka nag-promise dito ang kanilang organizers mga kabayan na mabibigyan dito ng 150 pesos,
200 pesos or 300, pero nakita lang natin sa balita na nareklamo sila kasi hindi sila binayaran mga kababayan. Baka meron naman po tayong marinig dyan. Ngayon, isusunod natin mga kababayan, ito na pong tungkol kay Glenny Chong. Kasi nga may nasabi siya dito at napansin ko na sana pansinin ito ng taga PCO mga kababayan. So unang-una, nandun siya sa loob po. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, nag-speak sa mga kababayan. Pero ang unang bumungad sa akin nung binaba na po ang kanyang cellphone, mga dilaw mga kababayan. So for more details, let's watch this. Sa rally and lalabas ko itong camera ko, so you can see yung extent ng rally because before hindi ganito, hindi namin naranasan na ganito karami ang dumalo sa rally. Ilang beses na ako nag-rally dito sa Comelec, dati pa over the course of 13 years. Matagal na ako nag-rally dito sa Comelec pero hindi kami umabot sa ganitong karami. So I'll send this out para makita ninyo yung extent ng rally, then mamaya tatawagin nila ako para magsalita doon. Pero labas mo muna at makita mo yung extent ng rally. Balik ako mamaya. Hello, sir. Magandang umaga po sa... Yan, naalala nyo yung flag ng mga kababayan na may nakalagay po na atom. Alam nyo ba yung atom? Di ba ang meaning niyan ay August 21 movement. At saka talaga giniit po dito ni Atom Arroyo na hindi rin siya kabilang dyan mga kababayan. At yan po ang laging sinasabi ni Ka-Eric. Yan po ang ibig sabihin ng atom mga kababayan. Dilawan ho yan. Diba? Klarong-klaro. Ako duda talaga ako dito eh. Nakipagkaalyado na dito si Glenn Chong sa mga dilawan mga kababayan. Kawawa naman. Siguro marami pong budget yung dilawan. Kaya nakipag-merge itong si Glenn Chong dito sa mga dilawan. Diba yung unang lang sinabi mga kababayan? Una lang sinabi na magrarally lang sila dyan sa Comelec. Sila mga kababayan. Yung mga niniwala dito na tungkol dito sa Comelec na meron ng dayaan. Pero ano nangyari? Di ba dyan sila, parang nag-take advantage sila during sa martial law kasi alam po ni Glenn Chong mga kababayan na lalabas dito yung mga dilawan. Kaya nakipag-collab sila ito sa dilawan mga kababayan. So ang utak dito ni Glenn Chong, dilawan na rin mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Di ba? So naku, lahat lang dyan mga dilawan talaga eh. Kilang-kilala ko yung mga kababayan. Naku po, atom. Atom. Ano ba yan, Glenn Chong? Yan. Ng Smart Natin ang presidente ng Smart Natin ay found out si Roger Iñate Alejandro Martinez. Dumating dito March 17, 2022. Umalis March April 5, 2023 at 2022. And sa panahon ng eleksyon na dito siya. Ang ebidensya na nag-usapos si Smart Natin at si Lisa Bongbong Marcos andito sa inyong harapan ngayon. Oh, di ba? Sabi ko, libelous mga kababayan. Minsan niya ng full name si PBBM at saka si Ma'am Lisa. That is very, very libelous mga kababayan. Nakipagkuntsabo daw si PBBM at si Lisa sa Smartmatic. Sa Smartmatic napagkuntsaba. Paano niya malaman na hindi naman siya pumunta doon sa meeting na sinasabi niya mga kababayan? Di ba? Inimbitahan ho siya. Yung ipinakita natin dito na screenshots, inimbitahan siya at saka nabanggit pa doon yung pangalan po ni Vic Rodriguez mga kababayan. Paano niya masasabi dito at meron sa ebidensya nakipagkuntsabahan talaga itong si PBBM at si Efelisa sa Smartmatic mga kababayan na hindi naman siya pumunta doon. Gunggong talaga eh. At saka calling out dito sa taga PCO. Pwede na po at least man po magamit kayo. Kasi meron kayong programa dito na kontra fake news. Sana naman lang po na sagutin nyo itong si Glenn Chong. Kasi right po namin na malaman, 'di ba? Sabi nga ninyo taga PCO ay maglalabas sila dito ng mga totoong balita at kukontrahin nila yung mga fake news. Well, ito na po, dapat magpasikat kayo dito. Like kong sinasabi, na yung mga nandyan po sa gobyerno natin, wala akong problema kapag kayo po ay magpapaipal, magpasikat. Well, this is your
chance. Taga PCO, ito na po ang chance niyo. Sasagutin niyo yang si Glenn Chong, mga kabayan, okay? So at least matulungan tayo dito. Pero ako kapag ako yung tatanungin, hindi ako naniniwala po dito kay Glenn Chong, mga kabayan. Kasi yung mga dugo na ganyan, yung dugo lang ni Glenn Chong, dugo nila ni Maharlika, hanggat saka kanyang mga alipores, kilala natin sila na baka mga sinungaling, mga kabayan. Katulad din po dyan sa mga alipores po ng mga Dilawan, nila ni Lutang, mga puro niya mga sinungaling. So at least, naalam na po natin kung saan talaga sila dapig mga kabayan at kilala natin yung dugo po dito ni Glenn Chong, ni Hitad, na sila po yung nakipagkulab na dito sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan, at nilutang, mga kabayan. At least alam na natin lahat. O, di ba? Ito na po ang big ebidensya. Okay, so i-shout out po natin si Ma'am Ryan, Carclia, City Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and hi to Tatay Jackfords of Jackfords family. Shout out po natin si Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday. Hi to Rosario Roque of Virginia, USA, Fibronula from Kuwait, Nonoy Floren Hills, Rusa Agonzaga, nandyan din po si Amy Sarino, Lynn Gonzalez, Clara Cabudlay, Manolito Ventura, Marlene de los Santos, Jovi Montero, DJ Gadoy Australia, and hi to Eddie Delantar. So yan po, mga kabayan, ang mga nakalap natin ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre na mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi po na-skip ng ating commercials. Thank you so much. Okay, mga kabayan, before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, as the sun rises, I am grateful for this new day. Grant me strength, wisdom, and compassion to face its challenges. Bless my loved ones with health and happiness. Guide my actions to be kind and purposeful. Thank you for the gift of life. Amen. So maraming salamat, mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang